Magandang umaga mga kamasa. Shoutout po sa lahat ng motorcycle rider at driver po sa Occidental Mindoro at sa buong Pilipinas. So, ang pag-aaralan natin ngayon, ang ipapaliwanag natin ngayon mga kamasa, ay yung responsibilities of a motorcycle rider and driver na makikita din natin doon sa LTO portal ng, sa website po nila. Ano po? So, ito po yung responsibilities naman ng mga motorcycle rider at driver natin. Lalo't higit po ngayon, napakarami po ang nadidisgrasya at namamatay na nagmumotorsiklo. So ano ba yung responsibilidad ng mga motorcycle rider at saka driver natin? Una, nakalagay po dito kamasa, ensure to wear standard protective motorcycle helmet and other safety protective gears. So yun yung una. Ano po? So maliban doon sa general responsibilities ng mga driver, ay kapag ikaw ay motorcycle rider, una mo pang isa sa alang-alang o maging responsibilidad mo yung siguraduhin na standard yung suot mong helmet at standard din po yung suot ng helmet ng iyong sakay. At may mga safety gears po kayo. Ano po? Dapat kumpleto yon. Lagi din po yung tatandaan, yung helmet law na yan ay Republic Act number 10054 na nagsasabi dapat po standard ang suot natin. So, siguraduhin po natin yan na standard talaga. Pangalawa po, the back rider must also wear protective helmet and safety gear. So halos magkaugnay yung number 1 at number 2. So yung driver dapat siguraduhin na standard ang helmet at ganoon din po yung ating back rider, yung sumasakay. Ano po? At pagdating naman sa sakay, alam naman natin na isa lang ang pwedeng isakay sa motorsiklo. Bali, dalawa lang po ang dapat na nakasakay sa motor. Yung motorcycle rider at yung isang back rider. So, dapat parehas na may standard protected motorcycle helmet at meron po silang suot na safety gear. Pangatlo po, must ensure a child below 18 years old of the following. So, alam naman natin mga kamasa na doon sa pinag-aralan natin sa 15 hours theoretical driving course, kung matatandaan po ninyo yung Republic Act 10666 o mas kilala po natin sa tawag na Children's Safety on Motorcycle Act of 2015 na kung saan ipinaliwanag po natin dyan na bawal magsakay ng bata na may edad 18 years old pababa sa motorsiklo sa mga kalsada na maraming sasakyan, mabibilis ang takbo ng sasakyan, at mga kalsada na ang takbo ng sasakyan ay umaabot ng 60 kilometers per hour. Pero sabi doon sa exemptions ng batas na yan, pwede lang daw magsakay ng bata kung ang bata daw po ay kayang yumakap sa bewang ng driver. Meron din pong suot na standard protective motorcycle helmet at meron din po siyang suot na mga safety gears. At syempre po, yung pangatlo ay dapat daw po naabot ng bata yung foot peg o yung tapakan sa hulihan. So isa man po dyan na hindi nyo masunod, bawal po kayo magsakay ng bata na may edad 18 years old pababa sa motor. So kung mag-aangkas kayo ng bata na may edad 18 years old pababa sa motorsiklo, siguraduhin nyo na nasunod nyo yung tatlo na sinabi natin. Kayang yumakap sa bewang ng driver, may suot na safety helmet at saka safety gear, at saka kaya pong tumapak doon sa foot peg. Pangapat po, na responsibilidad daw ng motorcycle driver at saka rider natin. Lagi daw dapat naka-on ang headlights kapag nagpapatakbo ng motorsiklo. Kaya po ang mga motor ay naka-design na naka-on ang ilaw. Dahil kinakailangan talaga po kapag sumasakay ng motor o nagpapatakbo ng motor, naka-on ang ilaw. Panglima po, passengers and their belongings are safely and efficiently transported to their destinations. So, responsibilidad po ng motorcycle rider, driver, na siguraduhin na makakarating po ng ligtas at maayos sa kanilang paroroonan yung kanilang pasahero at yung mga bagahe nila. Ano po, kaya dapat kapag motorcycle rider kayo, lagi nyo iniisip yung pangkaligtasan ng sakay ninyo at ng mga kagamitan na meron kayo. Ano po?
Pang-anim po ay must ensure that the accessories conform with the standard such as. Ano po ba yung mga tinatawag nating accessories? Ano po yung ikinakabit natin sa motorsiklo natin? Ang madalas po dyan ay yung tinatawag natin na top box. Ano po, naglalagay tayo ng top box, pero dapat yung top box natin ay hanggang 2 helmet lang po ang kasya. Pangalawa po, kung yan naman ay custom-made top box. Pag sinabing custom-made, fabricated, yan po ay ang word na ginagamit minsan sa exam ng LTO. So, ano ba itong mga fabricated na top boxes na to? Tulad po ng mga pizza or fast food deliveries, meron sila niyan. So, dapat kapag custom-made top box ang gamit mo sa motorsiklo, ay hindi po lalampas yan o ang dapat na dimension niyan ay 2 feet by 2 feet by 2 feet. At dapat po nakarehistro yan at na-inspect ng LTO. At hindi po dapat naharangan yung side mirrors natin. Ano po? So, yan yung mga isipin natin. Ano po? Next, meron pa tayong ikinakabit na saddle bags, yung nasa babang gilid ng ating mga motorsiklo. So, kapag saddle bag naman po ang gamit ninyo na accessory, so dapat daw po hindi tataas yan doon sa upuan. Ang kanyang lapad ay hindi naman lalampas ng 14 inches o pulgada at hindi po lalampas doon sa hulihan o doon sa tail end or tail lights ng motorsiklo. So, yan po. Madalas din pong lumabas yan sa mga exam. So, dapat tandaan ito ng motorcycle rider or driver natin. Yan po, binigyan natin ng paliwanag o ano yung mga kinakailangang malaman ng ating mga motorcycle riders at drivers base po doon sa responsibilities of motorcycle rider and driver na makikita at mababasa doon sa ating LTMS portal o yung madalas na tawag natin na LTO portal. So maliban doon sa ating general responsibility bilang driver, meron pa tayong specific responsibility as motorcycle rider or driver. So nawa, dapat po may consider ito at para maiwasan po natin yung mga disgrasya sa lansangan. Laging isipin na dapat tayo ay magmamaneho para sa ating kaligtasan at para po sa maayos na lansangan. Huwag na huwag po tayong lalabag sa mga batas mga kamangsa. Salamat po ng marami.